So nilinaw niya na wala siyang direktang kinalaman sa pagbalangkas ng pinirmahang prenup. Naging mainit na usapan sa social media at mga kolum ng chismis ang tungkol sa umanong hindi pagkakaunawaan ng pagkasintahan dahil sa mga kondisyon ng prenup. Ay sa huli, mas nagtagumpay ang tunay nilang pagmamahalan. Abogado ni Miss Bea Alonzo at Mr. Vincent Co abay nagbigay ng kanilang statement patungkol sa nangyaring pagpili ng prenuptial agreement ni Bea Alonzo at Vincent Co. Ano nga ba ang mga kaganapan at paano nga ba sila nag-come up sa ganitong desisyon? Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So narito na ang ilan sa mga talaga naman pinag-uusapan na wedding of the year nitong si Bea Alonzo at si Vincent Co. Kasi marami pong mga katanungan at mga legal na aspeto na naglitawan patungkol po sa kanilang napakasayang kasalan, napakasimple pero eleganteng kasal. So ito po yung ating topic, no. So dito po ay nangyari, no, opisyal lang pinatunayan ng legal na kinatawan ng tanya na aktres na si Bea Alonzo na siya ang kanyang kabiyak, ang negosyante at presidente ng Pure Gold Prize Club Incorporated na si Vincent Co ay ganap ng nag-isang dibdib. Kasabay ng kumpirmasyong ito, binigyang linaw ng kampo ng aktres ang mga haka-hakang bumabalot sa kanilang prenuptial agreement or prenup. Ayon kay Attorney Joey V. Garcia ng Guerra Law na siyang legal na tagapayo ni Alonzo, ang pagpapasiya at paglagda ng dalawang panig sa naturang kasunduan bago ang kanilang kasal ay ginawa ng may buong kaalaman, kalayaan at pagkukusa na taliwas sa mga naunang ulat na nagkakaroon ng matinding sigalot o pag-aalinlangan sa pagitan ng magkatipan. So narito naman ang ilan sa mga detalye ng pagpirma. Ginanap ang simpleng pag-isang dibdib ni Bea Alonzo at Vincent Co noong gabi ng Lunes, July 13, 2026 bandang alas 7 ng gabi sa Makati City Hall. Ang nasabing civil wedding ay pinangasiwaan mismo ni Makati Mayor Nancy Binay sa loob ng kanyang opisina. Ang seremonya ay dinaluhan lamang ng napakalimitadong bilang ng mga saksi, 4 na malalapit na kaibigan lamang ng mag-asawa at ang nakasaksi sa pagpapalitan ng sumpaan. Ang kanilang mga magulang ay hindi rin nakadalo sa nasabing pribadong okasyon. Sa pagpapatunay ng alkalde noong Martes ng Hulyo 14, maglabas ng pahayag at larawan si Mayor Mayor Nancy Binay sa kanyang social media account na may caption, "Kinasal ko na po sila," na nagpapatotoo sa naganap na kasalan. So patungkol naman po sa issue ng prenuptial agreement na naging talagang malaking issue, no, para dun sa hindi naganap na kasal sana sa Spain. Bago pa man ang opisyal na anunsyo ng kasal, naging mainit na usapan sa social media at mga kolum ng chismis ang tungkol sa umanong hindi pagkakaunawaan ng pagkasintahan dahil sa mga kondisyon ng prenup. May mga haka-haka pa nga itong naging dahilan kung bakit naantala o hindi natuloy ang kanilang nakaplanong marangyang kasal sa Espanya na nakatakda sana noong nakaraang May upang proteksyonan ang integridad ng kanyang kliyente at upang ituwid ang maling impormasyon. Naglabas ng opisyal na paglilinaw si Attorney Joey V. Garcia ang mga naunang ulat na nagpapahiwatig na mayroong anumang pagtatalo, pag-atubili o hindi nalutas na issue tungkol sa prenuptial agreement ay hindi tumpak bilang legal na kinatawan. Maaari kong kumpirmahin na ang magkabilang panig ay malaya, may sapat na kaalaman at voluntaryong lumagda sa kanilang prenuptial agreement. At ang parehong dokumento ay maayos na pinirmahan ni Miss Bea Alonzo at Mr. Vincent Co. Bago ang kanilang kasal, idinagdag pa ng abogado na walang anumang legal na hadlang or legal impediment na naidulot
ang pagpapatupad at paglagda ng nasabing kasunduan. Sa pamamagitan din itinanggi ng kampo ni Alonzo ang mga chismis na nagkaroon ng pilitan o hidwaan sa panig ng pamilya ko o sa panig ng aktres hinggil sa paghahati-hati ng ari-arian o sa iba pang personal na sugnay or clauses na kasunduan. Ang paglilinaw pa ng ibang mga kasangkot na personalidad bukod kay Attorney Garcia, hiningan din ng reaksyon ng isa pang tanyag na abogado na si Attorney Lorna Kapunan na kilalang nagbibigay na din ng ilegal na payo kay Alonzo sa iba pang mga usapin. Pahayag ni Attorney Lorna Kapunan sa mga panayam na sa kanya ipinaabot ni Attorney Kapunan ang kanyang pagbati sa bagong kasal. Nilinaw niya na wala siyang direktang kinalaman sa pagbalangkas ng pinirmahang prenup. Sa kanyang biro, sana nga akong gumawa ng prenuptial agreement. Pinagdiwang din niya ang desisyon ng dalawa sa magpakasal at pinabulaanan ang mga ulat na naroon siya bilang saksi sa mismong araw ng kasal. Sa pananaw ng showbiz commentator na si Ogie Diaz, ayon sa naunang ulat ng talent manager na si Ogie Diaz na siyang unang nagbunyag ng balita tungkol sa civil wedding, ang usapin ng prenup ay hindi naging malaking issue sa pagitan ng dalawa dahil pareho naman silang may sariling kakayahan sa pananalapi. Inayag ni Diaz na ang prenup ay isang praktikal na hakbang at hindi dapat tignan bilang mitya ng away, lalo na't matagal ng pangarap ni Bea ang magkaroon ng isang matahimik at pribadong kasal. Sa analysis at legal na konteksto ng prenup sa Pilipinas, sa ilalim ng Batas ng Pamilya sa Pilipinas, the Family Code of the Philippines, ang prenuptial agreement o marriage settlement ay isang legal na kontrata na pinapasok sa magkaisang irog bago ang kasal upang itagda ang rehimen ng pag-aari ng kanilang mga ari-arian sa panahon ng kanilang pagsasama. Sa aspeto ng kasunduan, karaniwang nilalaman sa ilalim ng batas ng konteksto sa kasong Alonzo at Co. Katiyakan ng ari-arian ay maaaring piliin ng absolute community of part property or conjugal partnership of gains o complete separation of property na tinitiyak nito ang proteksyon sa kanilang pre-existing na yaman. So, ang pagpasok sa isang prenuptial agreement, lalo na sa mga individual na may mataas na katayuan sa lipunan at may malalaking negosyo o ari-arian, isang karaniwan at matalinong legal na hakbang. Sa kabila ng mga lumalabas na maling naratibo sa mga nakalipas na buwan na nagdulot umano ito ng hidwaan, ang matagumpay na pagpapakasal ni Bea at Vincent ay patunay na nagkasundo ang dalawa ng panig ng walang anumang mabigat na suliranin. So sa balitang ito pinatutunayan na kinasal sila with prenup agreement, pero hindi po naging hadlang yung prenup agreement po na yon para hindi tuluyang matuloy ang kanilang kasal. Pinapatunayan nila dito na talagang love wins, na kahit ano pang mga issue ang naglabasan, ay talagang tuloy na tuloy pa rin ang kanilang kasal. Ang pagpapakasal ni Bea Alonzo at Vincent Co ay nagmarka ng isang bagong yugto sa kanilang buhay pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok at pampublikong pagsusuri. Ang opisyal na payag ng kanilang abogado ay mabisang nagpatahimik sa mga negatibong chismis at haka-haka tungkol sa kanilang prenuptial agreement. Napatunayan na ang panlagda sa kontrata hindi naging handlang kundi isang maayos, voluntaryo at isang legal na proseso na pinagkasunduan ng dalawang nagmamahalan. Bago sila pumasok sa banal na sakramento ng kasal sa kasalukuyan, pinili ng mag-asawa na manatiling pribado sa mga susunod na detalye ng kanilang buhay may asawa. Kaya naman from our end, congratulations Miss Bea Alonzo and Mr. Vincent Co, because after a long wait of or yung pinaka-waiting period ay sa huli mas nagtagumpay ang tunay nilang pagmamahalan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.